mga paring tunay, welcome sa ating bagong video ngayong araw. Ngayon, pag-uusapan natin ang 5 basic setup o basic touring setup ng Yamaha NMAX 2020. So, ayan. Tara! So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Okay, so number 1 part na kailangan nating upgrade para sa touring setup ng NMAX ay yung tire hugger. To, or yung fender extension. Yan, kasi sa lapad ng gulong ni NMAX, medyo malakas siya maghakot ng putik lalo na kung dadakay sa mga basa or pag maulan na. So para maiwasan yun, so mas maganda kung installan natin siya ng tire hugger or yung fender extension. Yan, tulad nito. Ito ay nabili ko sa SEC worth 250 pesos. Ako na lang din nagkabit. So madali lang naman siya ikabit. Ayan siya. Ayan nyo guys. Diba? Next. Siyempre kung meron din sa harap, meron din dapat sa likod. Ayan, meron din tayong tire hugger dito sa likod. Ito naman yung MOS or Moss tire hugger from Taiwan na fit din for NMAX 2020. So ito siya. Ayan. Yung bolt nga pala nito guys sa pag-install is isang bolt lang. Tapos yung kabilang side ay nakaipit lang dito sa airbox. So ito yung bolts sa kabilang sides. Ito yung bolts niya guys. So isa lang yung cons na itong tire hugger na to. Ayan, tumatama siya rito sa U-box natin, no. Ayan, meron siya rito medyo gas-gas kapag nagpi-play na yung ating suspension. So yun isa sa kanyang mga cons, no. Magkakaroon tayo dito ng konting friction. So magandang gawin dyan is lalagyan ko siya ng rubber dito para mawala or magkaroon ng pagitan o yung friction, hindi masira yung plastic natin dito. So yung nagiging cons nyan guys. Yung isa namang klase ng tire hugger na para sa likod is yung Yamaha. Ang cons naman nun ay napuputol yung yung mounting nya dun sa dulo dito kasi dun siya minamount. Dun. Ayun naman ang isang cons nun na napuputol siya o nagkakarak. Ito naman nagkakaroon siya ng friction dito sa U-box natin. Second upgrade for best touring setup ay yung side mirror. So yung side mirror na meron tayo is yung Nemo Ducati side mirror. So ito yung siya guys. 3 point to or 3 setup to ng side mirror. Ito twist to. Ito naman napapaling siyang pag ganon. Tapos etong adjuster dito sa baba. So ngayon ito ay sinetup ko na ng sakto dun sa site ko para kita yung nasa likod ng motor. So ang gagandaan nito sa Nemo Ducati side mirror is yung nasa likod mo ay kitang kita pati yung kabilang side or kabilang lane ng kalsada para visible yung mga mag-overtake sa'yo, even sa shoulder dito sa kabilang side is kita pa din. So maganda tong side mirror na to guys. Hindi to wala siyang far-sighted or hindi rin tinted yung kanyang salamin. So natural na natural kasi yung view. Kaya maganda ang klase tong side mirror na to. So na-order ko to sa Shopee. Sa Shopee Racing Parts. From Indonesia, worth 750 pesos. Yun. Original Nemo side mirror to guys. So yun ang pangalawa. Yung pangatlo. Siyempre, smartphone holder. So ngayon kasi kadalasan makapansin nyo sa mga nagmumotor, ginagamit natin cellphone natin as navigation device. So ginagamit natin ng Waze or Google Map. So the best talaga na magkaroon tayo ng cellphone holder lalo na kung bibiyahe tayo ng malayo para makita natin yung ating tamang daan. So ayan, so best version 3 na MotoWolf cellphone holder. So kaya ito yung binili ko guys para medyo nakatago siya. Ayoko kasi yung isang klase na nandito yung phone mo. So parang mahaharangan yung aerodynamics ng motor kapag nandito yung phone. So that's my point of view lang naman, no. Kaya ito yung pinili kong setup para dito sa motor natin. So ito yung sample. Meron ako isang phone dito. Nakabit natin para makita nyo lang yung view. Ayan. So ayun siya.
So ganyan siya pag naka-mount. Hindi siya masyadong mataas, hindi rin masyadong mababa. Tamang-tama lang sa eyesight ko. Oh, di ba? Kapag bibiyahe tayong ganyan, nakatingin tayo doon. Konting yung uka lang, dito na yung phone mo, yung navigation ng phone. So ayan. Pang-apat. So una, meron na tayong tire hugger, side mirror, tapos yung cellphone holder. Pang-apat, syempre, kapag may cellphone tayo, kapag bibiyahe tayo ng malayo, dapat meron tayong power outlet or charger para dun sa phone natin. Dahil sigurado, malulobat yan kapag masyado mahaba yung biyahe natin. Kasi gumagamit pa tayo ng navigation. So dagdag siya ng konsumo sa battery. So kaya kailangan natin ng car charger para dito sa ating socket. So si NMAX kasi is equipped na ng power outlet dito sa left side ng bulsa niya. Meron na ditong power socket. So kailangan natin ng car charger or yung socket charger para dyan. So ayan. So meron siyang dalawang USB itong sa akin. This is Remax car charger. Meron siyang dalawang USB port. Saktong-sakto yan para makapag-charge tayo dito. So sample. Ito. Ano? Ayan. Abangalan ng kable ko rito. Oh, ha? Oh, yun oh, charging oh. Oh, ha? So, ayan. Ito nyo, nag-charge yung ating phone. Oh, ayan. So, di ba? Oh, sakto-sakto lang siya kapag bibiyahe ka. Kapag pumapaling ka ng ganyan, o lumiliko ka. So, tama-tama lang yung pwesto ng ating phone. Alright? Ngayon, pang-lima na kailangan natin na setup or touring setup para sa ating NMAX 2020 ay, siyempre, extra luggage or top box. So ngayon meron akong alloy top box. This is from SEC. Additional 45 liters of capacity. Yan. So kasyang-kasya rito ang isang helmet at isang maliit na sling bag. Pag nagkaroon ka nito, may kabit kayo nito, additional 45 liters of space. So si NMAX kasi meron na siyang 23.3 liters na space dito sa ilalim ng upuan. So kapag bibiyahe tayo, usually malagay lang natin dyan bag, ano pa ba, ibang gamit. So kapag meron ka pa nito, siguro kung pupunta ka ng probinsya, makakuha ka ng mga pasalubong, pwede ka pang maglagay dito. Marami kang extra. At kung may angkas ka naman, syempre additional na sandalan ng angkas mo, plus gamit din ng angkas mo, pwede mong lagay dito. So, siyempre kapag bumili ka ng top box, kailangan mo ng bracket sa pagkakabitan niya. So, ito yun. Meron tayong Harpy SEC bracket na galing din ng SEC or SEC. So, pares na siya nung binili ko. So, this one worth 8,000 pesos yung alloy top box. At ito namang isa, itong bracket niya ay 1,300. So, ayan. So, ayan na. Yan yung pinaka-basic na setup ng NMAX 2020 for touring na pwede natin gawin. So medyo may presyo nga lang guys kung gagamit kayo ng alloy top box. Pero meron namang mas mura yung plastic top box. Kapag SEC nasa 3,000 lang yata or wala pang 3,000, 2,500 to 3,000 pesos yung presyo mo. That's 45 liter then 47 liters. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm... Ayan guys, so hopefully meron akong na-share sa inyo at naitulong additional knowledge para dyan sa mga owner ng NMAX 2020. Kung gusto nyong mag-set ng pang touring or pang araw-araw na gamit for extra luggage, so medyo may forma na ng konti, hindi pa ganun kagastos or karami yung malaking pera yung mga gastos nyo.
for the setup. Siyempre kung maglalagay din naman kayo ng accessories for your NMAX, dapat functional na lahat. Okay? So yun lang guys, maraming salamat. Kaya kung nagustuhan nyo itong video na to, like and subscribe nyo nga pala yung channel natin para maging updated pa kayo sa mga susunod natin video. Yun lang guys, maraming salamat. Ride safe always. Over and out. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough.